Maliban sa isang taon na puno ng mga hiwalayan, nakita ng Pilipinas noong 2023 ang ilang mga minamahal na individual na umalis sa mundong ito, karamihan sa kanila ay nag-touch sa mga puso ng mga Pilipino sa ilang paraan. Sa buong taon, nagluksa ang mga Pilipino sa pagkamatay ng ilang lokal na mga kilalang personalidad. Narito ang ilan sa kanila na pumanaw noong 2023. John Regala, Hunyo 3, 2023, edad 55 taon. Ang veteranong character actor na bida sa ilang mga pelikula noong 90s ay pumanaw noong Hunyo. Ayon sa kanyang asawang si Victoria Scherer, namatay siya dahil sa cardiac arrest dulot ng komplikasyon sa atay at bato sa New Era General Hospital. Naging kilala si Regala noong dekada 1990 bilang pangunahing kontrabida sa mga pelikulang aksyon na kinabibilangan ng alias Babyface, Primitivo Ebok Ala, Kalaban Mortal ni Baby Ama, The Visconde Massacre, God, Help Us, at Batas Ko Ay Bala. Mario Dumawal, Hulyo 5, 2023, edad 64 taon. Ang veteranong reporter ng ABS-CBN Showbiz ay pumanaw noong Hulyo ilang araw bago ang kanyang ika-65 na kaarawan. Nakipaglaban si Dumawal sa isang malubhang fungal infection, isang komplikasyon sa kanyang paggaling mula sa atake sa puso. Bago ang kanyang pagpanaw, siya ay nasa ospital ng isang buwan sa Philippine Heart Center. Ricky Rivero, Hulyo 16, 2023, edad 51. Ang aktor at komedyante ay pumanaw rin noong Hulyo 2023 ayon sa kanyang kapatid na si Beverly Salvador Quintela. Siya ay 51 taong gulang. 2 buwan bago ang kanyang pagpanaw, siya ay naospital sa Philippine Heart Center na may bahagyang paralysis ng kanyang katawan. Maliban sa pagganap sa mga pelikula, si Rivero rin ay isang mainstay host ng That's Entertainment mula 1986 hanggang 1996. Mike Enriquez, Agosto 29, 2023, edad 71. Ang veteranong journalist sa broadcast ay pumanaw sa katapusan ng Agosto, isang buwan bago ang kanyang ika-22 kaarawan. Sa Agosto 29, 2023 na pag-iiri ng Quincy Seafart sa Oras, ang mga reporter na sina Mel Tiangco, Vicky Morales, at Emil Sumangil ay lahat ay nagsuot ng itim at madilim na damit bilang pagpapahalaga sa kanilang yumaong kasamahan. Hindi malilimutan ng mga manonood ang iconic na boses ni Enriquez na naglalabas ng mga pahayag tulad ng "Hindi ko kayo tatantanan" at "Excuse me po, Kokoy Baldo", Disyembre 8, 2023. Siya ay 44. Ang mang-aawit at kalahok sa The Voice of the Philippines, Season 2 ay pumanaw sa maagang oras ng Disyembre 8. Siya ay 44 taong gulang. Ayon sa mga unang ulat ng pulisya, sinabi sa radyo na si Baldo ay sinusubukang overtake ng isang sasakyan ng mga bandang 1:30 ng madaling araw sa kanyang motorsiklo nang mawalan siya ng kontrol at mabangga ng isang 10-wheeler truck na nagdadala ng tubo ng asukal. Kung nagustuhan nyo, please subscribe na rin for more updates.